ng bato, nanunog, nanakit at nangransak. Ilan lamang yan sa mga insidenteng naganap kahapon na kinasasangkutan ng ilang kabataan kasabay ng malaking protesta kontra korupsyon sa Maynila. Ayon sa Manila Police District, ang mga naarestong individual ay miyembro umano ng hip-hop gangster. Initially po, nakuha lang natin information. Meron po ito ng mga hip-hop na gangster. Yun lang po yung nakuha natin. At ang kiniklaim po nila na influensya lang po sila ng isa pong tinatawag natin na mga isang rapper na personality, pero hindi pa po natin nababalidate ito. Account lang po ito ng mga nasa kustudiya po natin. Base sa inisyal na investigasyon, na-impluwensyahan at nahikayat daw sila online ng isang rapper personality. Iisa lang ang grupo na nanggulo sa Ayala Bridge at Mendiola batay sa kanilang magkakatulad na kasuotan. Kita naman po natin na pinagsusuot sila na pula itim na damit, magsuot po ng bonnet, ganito po. At yun po yung nakita nating grupo na gumawa po ng kaguluhan doon po sa nasabing lugar. Dito po sila gumawa ng pananakit dito po sa kabaan po ng Ayala, Boulevard at Romualdez, at hanggang dumaretso po sila dito po sa may Mendiola hanggang dumating po sila ng Recto. May paghahanda rin daw ang grupo matapos makumpiskahan ng molotov, pintura at iba pang gamit na posibleng pampanunog. Humingi na ng tulong ang MPD sa PNP Anti-Cybercrime Group upang alamin kung totoo ang panghihikayat gamit ang social media. Humingi na rin po tayo ng tulong sa ating anti-cybercrime para ma-check po natin kasi sinasabi nila po nagkaroon po ng paghikayat sa kanila online. Ang sa atin po, magkakaroon po tayo ng pag-iimbestiga at hindi po tayo papayag na hindi natin mapapanagot ang talaga may hayagan pong paglabag sa batas. Samantala, nahaharap na mga sospek sa patong-patong na reklamo, kabilang ang Public Assembly Act, illegal assembly, resistance and disobedience to a person in authority, direct assault, malicious mischief, serious physical injuries at arson. So lahat po ito, pinapaktor ng Philippine National Police sa pagpapile. So dalawang anggulo na po ang tinitingnan natin. Ito yung anggulo sa mismong nahuli ng mga tao na posibleng nililito lamang ng mga nahuli ang ating gobyerno kung sino ang dapat sampahan. Pero independent investigation na ginagawa ng Manila City Hall, may separate naman po silang anggulo na tinutumbok kung sino yung possible na posible na nagpondo dito sa mga agitators. Sapagkat kung makapansin natin, itong mga agitators naman po ito, wala namang mapapala. Maliban saktan ng mga pulis at alam naman nila, kapag sila ay mahuli, sila ay makakakaso. Galing umano ang mga naaresto sa iba't ibang lugar sa Maynila at patuloy pang pagtukoy ng mga otoridad sa iba pang posibleng kasabwat. Samantala, personal namang binisita at kinamusta ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na nasugatan at nagpapagaling ngayon sa PNP General Hospital. Siyam ang mga pulis na nakakonfine sa PNP General Hospital na bahagi lang ng 129 na mga pulis na nasaktan at nasugatan. Kabilang dito si Patrolman Emerson Macasling na nagtamo ng head injury sa gitna ng komosyon sa pagitan ng pulisya at rallyista kahapon sa Mendiola. Nung una po, napapansin na po namin na may yung mga kabataan po may dala na pong mga bato. Tapos nagsimula po yung gulo nung nagpasabog na po sila nung tear gas. And then nagsimula na po na nagbabato na po sila ng mga ihi, mga bato, tsaka yung basuran po na malaki, kaya nabuwag po yung barrier namin po. Pinaghampas po sa amin ng malalaking placard ng signage ng traffic sign. Pagtitiyak ng PNP, makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga pulis na nasaktan sa rally kahapon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.